Isiniwalat ng PAGCOR na isang dating cabinet official ang tumulong umano sa ilang iligal na pogo. Ang dalaw naman sa mga Chinong naaresto sa resort sa Pampanga, kaanak daw ng umano'y big boss na masinalakay na pogo hub. Nakatutok si Darlene Kai. Sa mga sulok-sulok na mga villa sa Fontana Resort sa Clark, Pampanga, inaresto ng motoridad ang tatlong Chinese nationals na ito. Dalawa sa kanila ay kaanak daw ni Wang Ziyang, ang Chinese fugitive na umano'y big boss ng mga pogo hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Yung Bureau of Immigration nag-issue ng mission order to look at Fontana kung merong mga illegal aliens, undesirable aliens. So apparently meron nga. Todo effort sila para makapagtago. In fact, nakita sila sa mga sulok na madidilim. So nagtatago talaga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, noong una pa lang, kaduda-duda na ang mga iprinesenta nilang mga dokumento. Kaya agad silang inaresto. May mga working visa pero they are not working. May working visa pero yung kanilang korporasyon kung saan sila nagtatrabaho, maliit na negosyo na hindi kayang isustain yung visa nila. Napag-alamang pamangkin ni Wang Ziyang ang babae. Ang isang lalaki naman, posibleng pinsan o kapatid niya at sa kanya raw nakapangalan ng ilang properties ni Wang sa Pilipinas. We're tightening the noose. Pinaiikli na po natin yung mundo ng mga grupong nagpapatakbo ng pogo. Nawala na po sa kanila yung Bamban, nawala na yung Porac, ngayon nawala na rin yung Fontana. Tumangging magbigay ng pahayag ang tatlong Chino na na-inquest na para sa paglabag sa immigration laws ng Pilipinas. Samantala, isang Malaysian national ang inaresto sa Zamboanga kahapon. Sabi ng PAOK, posibleng may kinalaman daw siya sa pagpapatakbo ng iligal na pogo. Patuloy ang investigasyon. Ang pamunuan ng Fontana Development Corporation nilinaw na naibenta na sa kani-kanilang may-ari noong 2014 at 2015 ang ilan sa sinalakay na villa. Kaya wala na sa kanilang otoridad ang mga ito at hindi raw basta-basta pwedeng pasukin. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon ng Fontana. Samantala, isiniwalat ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na tinulungan umano ng isang dating cabinet official ang ilang iligal na pogo. Hindi niya pinangalanan ng opisyal. Sa isang pahayag, sinabi ni Tenco na pinadali ng naturang dating mataas na opisyal ang pagbibigay ng gaming license sa ilan sa mga iligal na pogo na ni-raid kamakailan lang. Dapat daw imbestigahan kung bakit karamihan sa 298 pogo licensees ay ineligible at kaduda-duda. 43 na lang ang may pogo license ngayon. Dapat din daw siya sa atin ang naging papel ng mga dating opisyal sa pagbibigay ng lisensya sa pogo applicants na may kaduda-dudang background. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.